Ang tunog ng monitor sa intensive care unit ay tila isang ticking clock na humuhukay sa bawat hininga ni Lina. Hindi niya inalis ang pagkakahawak sa malamig, payat na kamay ng kanyang ama. Ang amoy ng disinfectant ay bumabalot sa hangin, kasama ng mabigat na katahimikan na tanging putok lamang ng oxygen machine ang lumalabag. Miss De La Cruz, basag ng doktor sa katahimikan, ang boses nito ay puno ng pag-aalinlangan. Ginawa na namin ang lahat ng kaya namin. Ang kanyang puso malala na ang pinsala. Kailangan niya ng agarang operasyon at ang halaga lampas na sa kakayahan niyo. Napayuko si Lina. Nakaramdam siya ng matinding paglamig na humawak sa kanyang lalamunan. Hindi pera ang problema. Ang problema ay ang kawalan ng pera. Ang halos walang katapusang listahan ng mga bill, ang mga gamot na binabayaran nila sa bawat oras. Ngayon, isang operasyon na ang halaga ay makapagpapatayo ng bahay. Narinig niya ang mahinang hikbi ni Ate Nena sa tabi niya. Ang kanyang ina ay tahimik lang na nakatingin sa kanyang ama, ang mga mata nito ay tuyo na sa pag-iyak. Ang pamilya nila. Ang bahay nilang pawang kahoy na nabalot sa hamog ng utang. Ang tanging paraan para iligtas ang kanyang ama ay humarap sa kasunduan na lulunok sa kanyang kaluluwa. Isang linggo ang lumipas at parang dahan-dahang lumulubog sa kumunoy si Lina. Narito siya ngayon, nakaupo sa isang napakalamig na silya, sa isang opisina na ang bawat sulok ay sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ang mga salamin sa dingding ay nagpapakita ng tanawin ng Manila na tila isang laruan sa paanan ng gusali. Sa harap niya, nakaupo si Don Emilio Alcantara, ang tao na magliligtas o magpapariwara sa kanyang pamilya. Isang nakakapanindig balahibong ngiti ang sumilay sa labi ng Don. Kaya mo na bang magdesisyon, binibini? Ang boses nito ay parang velvet, makinis, maganda, ngunit may tagong talim. Sa tabi niya, ang kanyang abogado ay nakangiti rin, tila isang ahas na naghihintay ng biktima. Si Lina, kasama ang kanyang ina at si Ate Nena, ay nakaupo sa tapat nila. Nanginginig ang kamay ng kanyang ina habang hawak ang panyong pilit na pinipisil. Si Ate Nena naman ay nakayuko, ang mga balikat nito ay nanghihina. Ang kanilang mga mata, ang mga pag-asa sa kanila, ay tila nakatutok kay Lina. Ang utang ng inyong pamilya, Miss De La Cruz, ay umabot na sa puntong hindi na kayang takpan ng anumang collateral. Patuloy ni Don Emilio, sinadyang idiin ang salitang collateral na tila ginagawa itong isang insulto. Ngunit ako, bilang isang tao na may malawak na puso, ay handang tumulong. Naramdaman ni Lina ang pagtaas ng kanyang sikmura. Alam niya ang susunod na sasabihin. Pinagdarasal niya na sana mali siya, na sana may ibang daan. Ang tulong na ito ay hindi lang basta pera. Ito ay isang kasunduan. Ang ngiti ni Don Emilio ay lumawak. Ang kasunduan na ikaw, si Catalina de la Cruz, ay magiging aking asawa. Bilang kapalit, buburahin ko ang lahat ng inyong utang, at titiyakin ko ang kaligtasan at kinabukasan ng inyong ama at ng inyong buong pamilya. Ang bawat salita ay tila isang martilyo na humampas sa puso ni Lina. Hindi niya naramdaman ang pagdaloy ng luha dahil tila natuyo na ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, ang opisina ay umikot. Isang iglap, ang kanyang buhay ay naging isang bangungot na kung saan wala siyang kalaban-laban. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na tindahan, ang simpleng buhay na gusto niya para sa kanyang pamilya, ay tila naglaho na parang bula. Napilitan si Lina na magsalita, ang boses niya ay nanginginig. Pero, Don Emilio, may malaking agwat po ang edad namin. Natawa si Don Emilio, isang tunog na parang kalansing ng barya. Edad? Ang edad ay numero lamang, binibini. Ang mahalaga ay ang seguridad, ang kapayarihan, at ang ginhawa na maibibigay ko sa iyo. At syempre, sa iyong pamilya. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok. Malaki ang katawan, matangkad, at nakasuot ng napakapurmal na kasuotan. Ang lalaking ito ay kaagad na nagbigay ng isang aura ng kapangyarihan na halos kasing bigat ng sadon, ngunit mas tahimik, mas nakakapanindig balahibo. Ito si Marco Alcantara, ang anak ni Don Emilio. Hindi ito bumati. Hindi ito nagsalita. Huminto lang ito sa gilid, tahimik na nagmamasid. Ang mga mata nito ay kulay kape, ngunit walang emosyon, tila dalawang itim na balon na walang kasing lalim. Naglakbay ang tingin ni Marco kay Lina, mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang isang bagong kalakal. Walang awa, walang simpatsya. Ni walang pagkilala. Naramdaman ni Lina ang pagkakulong.
Hindi lang sa mga pader ng opisina, kundi sa mismong desisyon na kailangan niyang gawin. Parang tinatanggalan siya ng hininga ng karapatan na pumili. Ang kanyang kalayaan ay ibebenta. Ang kanyang pagkatao ay magiging kapalit. Umuwi sila sa bahay na walang imikan. Ang kanilang maliit na bahay, na dati puno ng tawanan at pag-asa, ay nalukuban ng kapaitan. Naupo si Lina sa dulo ng kanilang lumang sofa. Si Ate Nena ay nagluluto ng hapunan, ngunit ang mga galaw nito ay mabagal, tila walang sigla. Ang kanyang ina ay tahimik na naglilinis ng pinggan. Ang bawat isa ay tila nag-isip kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Lina anak, bulong ng kanyang ina, lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong mahirap. Pero ang papa mo kailangan natin siyang iligtas. Tiningnan ni Lina ang mga mata ng kanyang ina, puno ng luha, ngunit matibay ang desisyon. Alam niyang ito ang huling baraha. Ang tanging paraan. Isang buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig, dala ang lahat ng pag-asa at pangarap na kanyang binitawan. Kinabukasan, sa harap ng madla, itinataas ni Don Emilio ang kamay ni Lina, at naramdaman niya ang bigat ng pamilyang nakasalalay sa kanyang balikat habang ang mata niya ay nakatingin sa mukha ni Marco na walang anumang emosyon. Ang malaking, ornamental na bakal na gate ng mansyon ng mga Alcantara ay bumukas ng marahan, tila isang bibig ng dambuhala na handang lumamon. Huminto ang itim na sedan sa harap ng napakalaking pinto. Habang bumababa si Lina mula sa sasakyan, naramdaman niya ang matalim na hangin na tila pumapasok sa kanyang mga buto, sa kabila ng init ng Maynila. Ang mansyon, na dating nakikita niya lamang sa mga magasin, ay mas malaki at mas nakakapanlumo sa personal. Ang mga pader nito ay gawa sa mamahaling bato, may mga palamuting Gothic na nagbibigay ng pakiramdam na matagal na itong nakatayo, at malamang, maraming sikreto ang nakatago sa loob. Malawak ang hardin, na punong-puno ng malalaking puno at mga halaman na tila inalagaan ng libu-libong kamay, ngunit wala kang makitang nagtatrabaho. Tahimik. Walang ibong lumilipad. Walang ingay ng trapiko. Walang tinig ng tao. Tanging ang huni ng hangin na gumagapang sa mga dahon ang naririnig. Ito ay ang katahimikan ng isang sementeryo, hindi ng isang tahanan. Inihakbang ni Lina ang kanyang paa sa malawak na marmol na porch. Ang kanyang lumang, manipis na sandalyas ay tila wala sa lugar sa makinis na sahig. Naaalala niya ang bahay nila sa Tondo, malakas ang musika ng kapitbahay, may amoy ng pritong isda, at laging may tawanan ng mga bata na naglalaro sa kalye. Dito, tanging ang sarili niyang paghinga ang maririnig. Naramdaman niya ang pagkalamig ng kanyang tiyan. Parang kinakain siya ng katahimikan at ng pag-iisa. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan, binibini, ang boses ni Don Emilio ang bumulabog sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo siya sa loob ng foyer, may ngiti sa labi, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya nang may pagmamay-ari na tila isang kolektor ng mga sining. Sa likod ni Don Emilio, nakita ni Lina ang isang grupo ng mga katulong na nakatayo ng tuwid, walang ekspresyon ang mukha. Ito ang kanyang bagong pamilya. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang bagong kagamitan na idinagdag sa malaking koleksyon ng Don. Ang unang gabi ay puno ng pagod. Pinakita sa kanya ang kanyang silid, isang napakalaking silid na may sariling balkonahe na nakaharap sa hardin. Ang kama ay kasing laki ng isang maliit na sala sa bahay nila. Ang mga kurtina ay gawa sa silk, ang mga kasangkapan ay antigong kahoy. Pero walang init. Walang larawan ng pamilya. Walang personal na ugnayan. Pagdating ng hapunan, mas naramdaman ni Lina ang bigat ng kanyang sitwasyon. Nakaupo siya sa isang napakahabang mesa sa isang hapagkainan na pwedeng magkasya ang dalawang pamilya. Tanging si Don Emilio at siya lang ang kumakain. Ang mga pagkain ay sunod-sunod na inihahain ng mga katulong, bawat isa ay tila isang sining. Ngunit hindi niya halos masubo. Sa bahay na ito, Lina, simula ni Don Emilio, ang tinig nito ay malumanay ngunit may babala, may mga patakaran. Una, kailangan mong alamin ang bawat sulok ng mansyon. Pangalawa, huwag kang lalabas ng walang pahintulot ko. Pangatlo, ang bawat desisyon mo ay kailangan kong malaman. At pinakaimportante sa lahat, ang reputasyon ng pamilyang Alcantara ay nakasalalay sa iyo. Huwag mo itong sirain. Naramdaman ni Lina ang lamig ng stainless steel na tinidor sa kanyang kamay. Hindi ito bahay. Ito ay isang kulungan. Isang ginintuang kulungan. Ang bawat salita ng Don ay tila isang bakal na pumupulupot sa kanya, humihigpit sa kanyang leeg.
Naiintindihan mo ba, Lina? Tanong ng Don, may diin ang bawat pantig. Tumango si Lina, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinggan. Opo, Don Emilio. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa hapag. Naramdaman ni Lina ang matalim na titig ng Don. Mabuti, sabi nito, at pagkatapos ay binago ang usapan, tila wala ng pag-aalinlangan. Mayroon tayong isang malaking event sa susunod na buwan. Maghanda ka. Kailangan mong maging karapat-dapat sa pangalan ng Alcantara. Makalipas ang ilang araw, ang kanyang buhay ay naging isang rutina ng pag-iisa at pagmamasid. Pinipilit niyang ayusin ang kanyang silid, magbasa ng mga aklat sa malaking aklatan, o maglakad-lakad sa hardin. Hindi siya pinapayagan lumabas ng bakuran, at ang kanyang cellphone ay kinuha upang hindi siya maistorbo. Isang gabi, matapos ang isang hapunan na puno ng sermon ni Don Emilio tungkol sa tamang asal at pagiging may klase, hindi makatulog si Lina. Lumabas siya sa balkonahe, ang sariwang hangin ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang mga bituin ay kumikinang sa dilim. Sa ibaba, sa kalagitnaan ng malawak na hardin, nakita ni Lina ang isang anino. Isang matangkad na figura na nakatayo sa tabi ng isang lumang punong mangga, tila nag-isip ng malalim. Si Marco. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may puwersang humila sa kanya para bumaba. Dahan-dahan siyang naglakad, halos walang tunog ang kanyang mga yapak sa damuhan. Nagsinungaling siya sa katulong na nagbabantay na kailangan niya ng sariwang hangin. Nang makalapit siya, mas lalo niyang nakita ang mukha ni Marco sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata, na dati walang ekspresyon, ay may kakaibang kinang ng kalungkutan o marahil ng pagod. Nakatingin ito sa kalangitan. Hindi nagsalita si Lina. Hindi rin nagsalita si Marco. Nagkatayo lang sila doon, dalawang anino sa dilim, pinaghiwalay ng ilang talampakan, ngunit tila nagkakaunawaan sa katahimikan. Naramdaman ni Lina ang bigat sa kanyang dibdib. Bakit ganito ang pakiramdam niya sa lalaking ito? Bakit tila siya rin ay nakakulong sa kanyang sariling paraan? Isang umaga, habang nag-iisa si Lina sa malaking sala, nagpapahangin, may nangyari. Hawak niya ang isang lumang libro na nakita niya sa isang estante, puno ng mga lumang larawan at mga alaala. Tinignan niya ang isang antigong ceramic vase na nakatayo sa isang maliit na mesa sa tabi ng bintana. Napakaganda ngunit napakanipis. Sa isang iglap ng kapabayaan, o marahil ay sa labis na pag-isip, nadulas ang libro sa kanyang kamay at bumagsak sa mesa. Bumagsak din ang vase, nagkabasag-basag sa sahig, ang mga piraso ay kumalat na parang shattered dreams. Naramdaman ni Lina ang pagpintig ng kanyang puso sa takot. Napakasela ng vase na yon. Alam niyang mahalaga. Alam niyang magagalit si Don Emilio. Parang tumigil ang oras. Ano ang gagawin niya? Narinig niya ang tunog ng mga yabag mula sa pasilyo, mabilis na papalapit. Natigilan si Lina, ang kanyang puso ay tila isang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Pikit mata niyang hinihintay ang pagdating ng galit ni Don Emilio. Siguradong magagalit ito. Napakasela ng vase na yon, at alam niyang hindi lang ito basta palamuti. Bumukas ang pinto ng sala, at doon tumambad ang matangkad na figura ni Marco. Nakita niya ang mga basag na piraso ng vase sa sahig. Kaagad na kumunot ang kanyang noo, ngunit hindi niya nakita ang pagkabigla o galit sa kanyang mukha. Sa halip, isang sulyap na tila nagsasaad ng pag-unawa ang lumabas sa kanyang mga mata, na agad namang naglaho. Anong nangyari dito? Hindi ito si Marco. Ang boses na yon, puno ng otoridad at galit, ay nagmula sa likuran niya. Si Don Emilio. Naramdaman ni Lina ang pagpintig ng kanyang ugat sa leg. Unti-unti siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa takot. Nakatayo si Don Emilio sa pintuan, ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa galit habang nakatitig sa mga basag na piraso ng vase. Ito ang paborito kong antike, sigaw ni Don Emilio, at lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng puot. Paano nangyari ito, Lina? Nagiging pabaya ka ba? Hindi mo ba naiintindihan ang halaga ng mga bagay sa bahay na ito? Pinipilit ni Lina na magsalita, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang humingi ng tawad, ipaliwanag na aksidente lang, ngunit tila nakakulong ang kanyang dila. Ang mga mata ni Don Emilio ay tila susunugin siya sa tindi ng galit. Hindi ko po sinasadya, Don Emilio. Nalaglag po ang libro at aksidente. Aksidente, putol ni Don Emilio sa kanyang sinasabi, ang kanyang tinig ay tumataas.
Sa bahay na ito, walang aksidente kung hindi ka nag-ingat. Ito ay simbolo ng aking koleksyon. Isang piraso ng kasaysayan. At ikaw sinira mo lang ito na parang wala lang. Isang malamig na simoy ng hangin ang tila dumaan sa silid. Naramdaman ni Lina ang pagkalamig ng paligid. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, halos hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay sasaktan siya ng Don. Ama, isang malalim, kalmadong boses ang pumutol sa galit ni Don Emilio. Si Marco. Lumingon si Don Emilio kay Marco, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit. Marco, nakikita mo ba ang ginawa ng babaeng ito? Sinira niya ang isa sa mga pinakamamahal kong gamit. Lumakad si Marco papunta sa basag na vase. Tiningnan niya ang mga piraso. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Emilio. Ama, marahil ay napabayaan lang ang vase na yan. Matanda na. Masyadong manipis. Madaling mabasag, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, ngunit may kakaibang pagtatanggol sa kanyang salita. Pwede tayong magpadala ng tauhan para ayusin, o di kaya'y papalitan natin ng mas matibay. Tinignan ni Don Emilio si Marco, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Pinagtatanggol mo ba siya, Marco? Sa halip na bigyan ng leksyon. Hindi po sa ganoon, Ama. Praktikal lang po, kalmadong sagot ni Marco. Baka po may mas importante tayong dapat pagtuunan ng pansin. Ang deal po natin sa mga Ramirez ay nakabinbin. Mas malaking halaga po ang pinag-uusapan doon kaysa sa isang basag na vase. Nag-iisip si Don Emilio. Ang mukha nito ay nananatiling galit, ngunit dahan-dahang lumambot ang mga linya sa kanyang noo. Ang pera. Palaging pera. Iyon ang laging pumupukaw sa atensyon ni Don Emilio. Bumuntong hininga ang Don. CJ. Malinisin mo ito, Lina. At mag-ingat ka. Ayokong maulit ito. Kung hindi, may mas malaking parusa ka na haharapin. Naglakad si Don Emilio papalabas ng sala, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat pa rin. Isang tingin ang ibinigay nito kay Lina bago tuluyang lumabas, isang tingin na nangangako ng parusa kung magkakamali pa siya. Naiwan si Lina, nakatayo sa tabi ng mga basag na piraso, at si Marco. Hindi nagsalita si Marco. Kinuha lang niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay kay Lina. Nanginginig ang kamay ni Lina habang kinuha ang panyo. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo dito, Lina, bulong ni Marco, halos hindi marinig. Minsan, ang mga pader ay may tenga. At ang mga mata, kahit anong liit, ay nakakakita ng lahat. Napakasimple ng kanyang mga salita, ngunit parang nagbigay ito ng bahagyang pag-asa at babala sa puso ni Lina. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Marco, ngunit naramdaman niya ang kakaibang pagkabahala na nakabalot sa tinig nito. Bakit niya ito tinutulungan? Bakit tila siya ay isang anino na laging naroon, ngunit malayo? Pagkatapos ay umalis si Marco, tahimik na bumalik sa kanyang mga sariling anino. Naiwan si Lina, nakatingin sa mga basag na piraso, at sa panyo na iniwan ni Marco. Nang gabing iyon, habang sinusubukan ni Lina na hilumin ang sugat sa kanyang daliri mula sa mga basag na piraso, narinig niya ang boses ni Don Emilio sa ibaba. Napakinggan niya ang pag-uusap nito sa telepono. May sinasabi ito tungkol sa isang kasunduan, isang pagbabayad. At ang pangalan niya ang narinig niya. Naramdaman ni Lina ang malamig na kamay ni Don Emilio sa kanyang braso kinabukasan. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagmamay-ari habang iginya siya nito papunta sa sala. Maghanda ka, Lina. Dadalo tayo sa isang importanteng hapunan ngayong gabi. Ipapakilala ka sa mga pinakamahalagang tao sa lipunan. Ngunit sa likod ng Don, nakita niya ang anino ni Marco na papalapit, may hawak na telepono at may kakaibang sulyap sa kanyang mga mata, na tila may planong iba. Ang opisina ni Marco sa mansyon ng mga Alcantara ay puno ng katahimikan, tanging ang tunog lamang ng pagpihit ng gulong ng kanyang office chair ang lumalabas. Nakaupo siya, nakaharap sa malawak na bintana na nakatanaw sa hardin, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko, lumulutang sa nakaraan. Ang gabi ay bumabalot sa labas, at ang dilim ay tila sumasalamin sa loob ng kanyang kaluluwa. Isang lumang litrato ang nakapatong sa kanyang mesa, isang larawan ng kanyang ina, bata at nakangiti, sa tabi ng isang mas batang Don Emilio. Ang ngiti ng Don noon ay tila totoo, hindi pa nababalot sa kasakiman at kadiliman na ngayon ay sumasakop sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Naalala ni Marco ang mga bulong sa mansyon matapos ang pagkamatay ng kanyang ina. Isang aksidente. Isang malungkot na aksidente.
Ngunit sa puso ni Marco, may nagbabadyang pagdududa, isang buto ng paghihiganti na naitanim sa murang edad. Naramdaman niya ang panlasa ng apdo sa kanyang bibig sa tuwing naiisip niya ang kanyang ama. Ang lalaking nagkontrol sa bawat galaw niya, sa bawat desisyon niya. Ang parehong lalaki na ngayon ay kinukulong si Lina sa isang ginintuang hawla, tulad ng ginawa nito sa kanya at sa kanyang ina. Naramdaman ni Marco ang isang kakaibang pagkabahala para kay Lina. Hindi siya naiba sa iba pang mga tao na ginamit at sinira ng kanyang ama. Ngunit kay Lina may kakaiba. May nakita si Marco sa mga mata nito, isang liwanag na pilit tinatakpan ng takot, isang lakas na pilit sinisikil. Hindi niya papayagan na mangyari ulit ang nangyari sa kanyang ina. Hindi niya papayagan na masira si Lina. Kailangan niyang tulungan si Lina, ngunit hindi niya ito maaaring gawin ng hayagan. Ang bawat galaw niya ay binabantayan ni Don Emilio, at alam niya ang kapangyarihan ng kanyang ama na sirain ang sinuman na hahadlang sa kanyang gusto. Ang kanyang plano, ang tahimik na pagbagsak ng imperyo ni Don Emilio mula sa loob, ay masyadong delikado para ipagsapalaran. Marco, kailangan mong lumabas mamaya. Ipapakilala ka sa mga Ramirez. Huwag mong biguin ang iyong ama. Ang boses ni Don Emilio ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni, na pumasok sa kanyang opisina ng walang katok. Tumayo si Marco, hinarap ang kanyang ama. Naiintindihan ko po, ama. Magaling. At si Lina kailangan din niyang sumama, sabi ni Don Emilio, at isang nakakapanindig balahibong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Panahon na para ipakita sa lipunan na may bago na akong reyna. At kailangan niyang matuto kung paano kumilos sa harap ng mga tao. Ipapasama ko siya sa The Elite Gala mamaya. Hindi ko siya hahayaang magmukhang mahirap. Naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Ang Elite Gala ay isang eksklusibong event, puno ng mga pating sa lipunan na handang kumain ng sinumang makikita nilang mahina. Alam niyang papahirapan si Lina doon, lalo na sa kamay ng kanyang ama. Ama, sa tingin ko, masyado pa itong maaga para kay Lina, sabi ni Marco, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. Baka masyadong maging mapanganib sa kanya ang atensyon ng media. Mas mabuti sigurong hayaan muna siyang masanay sa mga patakaran ng bahay at sa ating mga tradisyon bago siya ilabas sa publiko. Baka mas makabuti kung sa isang mas pribadong hapunan lang natin siya ipakilala. Naningkit ang mga mata ni Don Emilio. Pinoprotektahan mo ba siya, Marco? Huwag kang magkakamali. Siya ay magiging alkantara. At kailangan niyang matuto. Ito ay isang utos, hindi isang mungkahi. Mabigat ang paghinga ni Marco. Nauunawaan ko po, ama. Pero ang Elite Gala po ay kilala sa pagiging agresibo ng media at ng ibang pamilya. Baka mas makabuti po kung mas mag-focus tayo sa deal sa mga Ramirez na mas mahalaga sa ating negosyo. Mas madaling kontrolin ang impormasyon kung limitado ang mga taong makakasama natin. Tiningnan ni Don Emilio si Marco, tila may timbangan sa kanyang isip. Ang pera at kapangyarihan ay laging nasa tuktok ng kanyang prioridad. Ilur, may punto ka dyan, Marco. Ang media ay masyadong nakakainis. Kung ganoon, mag-ayos ka ng pribadong hapunan bukas ng gabi. Para sa piling tao lamang. Pero kailangan pa rin ni Lina na sumama sa Ramirez deal mamaya. Gusto kong makita kung paano siya kumilos sa isang business setting. Napabuntong hininga si Marco sa loob. Hindi ito ang gusto niya, ngunit mas mabuti ito kaysa sa Elite Gala. Kahit paano, nailigtas niya si Lina sa isang mas masahol na sitwasyon. Dumating ang gabi at naghahanda na si Lina para sa hapunan kasama ang mga Ramirez. Si Lina, nakasuot ng isang simpleng, ngunit eleganteng dress na pinili para sa kanya ng isang stylist na ipinadala ni Don Emilio, ay mukhang malungkot at balisa. Nakikita niya ito mula sa malayo. Habang papasok sila sa pribadong silid kainan ng isang eksklusibong restaurant, naramdaman ni Lina ang bigat ng bawat sulyap. Ang mga Ramirez ay tila walang pakialam, ngunit ang kanilang mga mata ay sinusuri siya. Don Emilio, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa, tila ipinagmamalaki ang isang bagong tropeo. At doon, biglang bumukas ang pinto. Lahat ay napalingon. Ang isang babae na may pulang dress na kasing liwanag ng apoy, na may mahabang, itim na buhok na lumilipad sa kanyang likuran, ang pumasok. Ang kanyang mukha ay sculpted na tila perpekto. Ang kanyang ngiti ay nakakasilaw, ngunit may tagong panunuya sa kanyang mga mata. Si Isabel Gomez. Marco, aking pag-ibig, sigaw ni Isabel, at lumapit, diretsong niyakap si Marco sa harap ng lahat.
Ang kanyang boses ay malakas, at ang kanyang ngiti ay nakatutok sa lahat, ngunit mas lalo na kay Lina. Ang tagal nating hindi nagkita. Namiss kita ng sobra. Naramdaman ni Marco ang pagkakakulong. Alam niyang gagawin ito ni Isabel. Ang kanilang engagement ay matagal nang tapos, isang formalidad na lamang para sa kanyang ama. Ngunit si Isabel ay hindi sumuko. Isabel, malamig na sabi ni Marco, pilit na inalis ang sarili mula sa yakap nito. Anong ginagawa mo dito? Oh, darling, narinig ko na nandito ka. At syempre, hindi ako papayag na hindi ka puntahan, sabi ni Isabel, at ngayon ay lumapit kay Don Emilio, hinalikan ito sa pisngi. Don Emilio, napakaganda ninyong tignan ngayong gabi. Isabel, anak ko. Ang tagal na rin nating hindi nagkita, tuwang-tuwang sabi ni Don Emilio. Alam kong abala ka sa iyong business, ngunit mabuti na narito ka. Kilala mo na ba ang bago kong bisita? Pagkatapos ay lumingon si Isabel kay Lina. Ang kanyang ngiti ay lumaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagkadismaya. Ah, ikaw pala ang bagong toy ni Don Emilio. Lina, tama ba? Huwag kang mag-alala, hindi ko na masyadong ginagamit ang Don, kaya pwede mo na siyang panindigan. Pero si Marco siya ay akin pa rin. Narinig ni Lina ang mga salita, ang bawat isa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Naramdaman niya ang init ng pamumula sa kanyang mukha. Gusto niyang sumagot, ngunit walang salitang lumalabas. Si Marco, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Isabelle, huwag kang magsalita ng ganyan, mahinang babala ni Marco. Ito ay isang business dinner. Oh, Marco, huwag kang magkunwari na hindi mo ako na-miss, sabi ni Isabel, at lumapit kay Marco, hinawakan ang kanyang braso. Alam ko na gusto mo pa rin ako. Tayo ang nararapat para sa isa't isa. Ang ating mga pamilya, ang ating mga negosyo perpekto tayong magkatugma. Ikaw at ako, laban sa mundo. Napansin ni Marco ang pagtingin ni Lina sa kanya, isang tingin na puno ng pagkalito, ng pag-aalinlangan, at ng kaunting sakit. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay. Isabel, tigilan mo na yan, malamig na sabi ni Marco, at inalis ang kamay ni Isabel sa kanyang braso. Tapos na tayo. Naiintindihan mo ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang tingin na puno ng pagkabigla at galit. Marco, anong sinasabi mo? Hindi ito ang usapan natin. Wala tayong usapan, Isabel. Hindi ako kasali sa anumang laro mo. Kaya kung ayaw mong lumabas ng may eskandalo, umalis ka na, babala ni Marco. Tiningnan ni Isabel si Lina, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa matinding pagkamuhi. Isang senyas ang ginawa nito sa isang katulong na nakatayo malapit sa pintuan, at kaagad namang binigyan ng alak si Lina. Hindi pa man nakakainom, tila may nagsabotahe at natapon ang alak sa damit ni Don Emilio. Napakabastos, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi ka marunong gumalaw sa harap ng mga tao, Lina. Mag-ingat ka sa bawat galaw mo. Naramdaman ni Lina ang takot, ngunit naramdaman din niya ang matatalim na tingin ni Isabel. Alam niya na sinadya ito. Makalipas ang hapunan, habang naglalakad si Lina sa hardin, hindi niya napansin si Marco na sumunod sa kanya. Ang buwan ay bilog at maliwanag, at ang sariwang hangin ay nagbibigay ng kaunting ginhawa. Huminto si Lina sa isang lumang bangko at umupo, pinipilit na lunukin ang galit at kahihiyan na naramdaman niya. Ayos ka lang? Ang boses ni Marco ay malapit sa kanya. Umupo siya sa tabi niya, ngunit naglagay ng espasyo sa pagitan nila. Napalingon si Lina. Nakita niya ang kanyang mukha sa dilim, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Hindi. Hindi ko maintindihan. Bakit ganoon si Isabel? Isabel ay isang babae na laging gustong manalo. Hindi niya tanggap ang pagkabigo, sabi ni Marco, at isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang bibig. Mag-ingat ka sa kanya, Lina. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kung minsan, mas delikado ang taong nagmamahal sa kanyang sarili kaysa sa taong nagmamahal sa kapangyarihan. Tumingin si Lina kay Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bakit mo ito sinasabi sa akin? At bakit mo ako tinulungan kanina? Tiningnan ni Marco ang kanyang mga kamay. Hindi ko gusto ang mga inosenteng nadadamay sa mga laro ng kapangyarihan. Lalo na ang mga tulad mo. Kailangan mong matuto kung paano lumaban, Lina. Sa bahay na ito, ang bawat salita, ang bawat tingin, ay may kahulugan.
Huwag mong ipakita sa kanila na mahina ka. Lalo na kay Don Emilio. At huwag mong kalimutan ang iyong sarili. Iyon ang pinakamahalaga. Isang bulong ang binigay ni Marco, halos hindi marinig. Naramdaman ni Lina ang lamig ng isang presensya sa likuran nila. Lumingon sila, at doon, nakita si Don Emilio na nakatayo, nakatingin sa kanila ng may ngiti na puno ng pananakot, hawak ang isang liham. Ang ngiti ni Don Emilio ay tila isang lason na dahan-dahang lumalaganap. Ang liham na hawak niya ay hindi niya ipinabasa, bagkus ay itinaas lamang niya ito sa hangin, tila isang babala. Marco, Lina, sabi niya, ang tinig nito ay may kakaibang lambing na nagkukubli ng matinding kontrol. Mabuti na nag-uusap kayo. Ang ugnayan ng pamilya ay mahalaga. Ngunit mas mahalaga ang mga obligasyon. Tumingin si Don Emilio kay Lina, ang kanyang tingin ay matalim. Lina, kailangan mong matuto ng bawat detalye ng pamilyang Alcantara. At kung mayroon kang katanungan, huwag kang mag-atubiling itanong sa akin. Hindi sa iba. Hindi na nagsalita si Lina. Tumango lang siya, naramdaman ang bigat ng tingin ng Don. Alam niyang nakita ni Don Emilio ang pag-uusap nila ni Marco. At alam din niya na ang bawat galaw niya ay binabantayan. Pagkatapos ng ilang minuto ng nakakapanindig balahibong katahimikan, nagpatuloy si Don Emilio sa paglalakad, papalabas sa hardin, ang kanyang mga hakbang ay mabibigat ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Naiwan si Lina at Marco na magkatayo sa dilim, ang hangin ay puno ng hindi nasabing salita. Mag-ingat ka, bulong ni Marco, bago ito tuluyang lumayo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Mula ng araw na yon, mas naging maingat si Lina sa bawat galaw niya. Ngunit kasabay nito, mas lalo siyang naging mapanuri. Tuwing kinakausap ni Don Emilio ang kanyang mga abogado sa telepono, o may mga meeting ito sa kanyang opisina, pilit na nakikinig si Lina. Kung minsan, mahagip niya ang mga salitang utang, De La Cruz at T-kontrata. Ngunit may mga pagkakataon na may naririnig siyang mga salitang hindi konektado sa utang ng pamilya niya. Mga pangalan ng ibang tao, mga lugar na hindi pamilyar, at mga petsa na tila mas matanda pa sa panahong nagsimula ang kanilang problema sa pera. Nagsimula siyang magduda. Hindi ba't napakalaki ng utang ng kanyang pamilya para sa isang simpleng sakit ng kanyang ama? Bakit tila ang Don ay may ibang motibo? Hindi ba't masyadong madali ang pagpapatawad ng utang kapalit ng isang kasal? Mayroon bang mas malalim na dahilan sa likod ng lahat ng ito? Isang hapon, habang abala si Don Emilio sa isang online meeting sa kanyang opisina, nakita ni Marco ang pagkakataon. Sinalubong niya si Lina sa pasilyo, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kaba. May kailangan akong hanapin sa opisina ni Ama, bulong ni Marco, at inilagay ang isang susi sa palad ni Lina. Kailangan ko ng tulong mo. Kung may makita kang isang lumang folder na may markang Project Last o anumang papel na tila hindi akma sa mga negosyo ni Ama, kunin mo. Ngayon na. Kinabahan si Lina. Pumasok sa opisina ni Don Emilio. Ito ay tila isang suicidal mission. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Marco. At naramdaman niya ang kakaibang pagtitiwala sa lalaking ito sa kabila ng lahat. Pero paano kung mahuli ako, tanong ni Lina, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi. Sinisiguro kong abala siya. Nasa telepono siya, at halos 2 oras pa bago siya matapos, sagot ni Marco, ang kanyang tinig ay nagbibigay ng kakaibang tapang. Kailangan mong maging mabilis. Sa ilalim ng kanyang mesa, may isang lihim na compartment. Doon mo hanapin. Sa pagtutulak ng pagdududa at pag-asa, kinuha ni Lina ang susi. Nag-antay siya ng ilang minuto bago dahan-dahang lumakad patungo sa opisina ng Don. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na tunog sa katahimikan ng mansyon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang opisina ay malaki, punong-puno ng mga aklat at mga papeles. Ang amoy ng lumang kahoy at tinta ay bumabalot sa hangin. Narinig niya ang boses ni Don Emilio na nakikipag-usap sa telepono sa loob ng kanyang pribadong silid. Pumasok si Lina. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod siya sa ilalim ng mesa ni Don Emilio, sinisikap na hanapin ang lihim na compartment na sinasabi ni Marco. Sa wakas, nahanap niya ang isang maliit na lock. Ibinukas niya ito gamit ang susi. Sa loob, mayroong ilang mga folder. Kinuha niya ang isa na may nakasulat na Legacy Project. Hindi ito ang Project Last, ngunit kakaiba ang pangalan nito. Binuksan niya ang folder,
at nakita niya ang mga lumang dokumento, mga property titles, mga lumang deed of sale, at ilang mga litrato ng mga taong hindi niya kilala. Walang koneksyon sa utang ng pamilya niya. Ngunit may isang lumang newspaper clipping na bumagsak sa kanyang kamay. Ang headline ay tungkol sa isang malaking issue sa lupa at isang pamilya na naapektuhan nito. Narinig niya ang boses ni Don Emilio na nagsasalita sa telepono na tila nagtatapos na. Nagmadali si Lina. Isinara niya ang compartment at kinuha niya ang newspaper clipping, inilagay sa kanyang bulsa. Mabilis siyang lumabas ng opisina, halos hindi makahinga, ang puso niya ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Kinabukasan, isang malaking charity gala ang inihanda ni Don Emilio. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang bagong asawa sa buong lipunan. Lahat ng matataas na tao sa Manila ay naroon. Lina, nakasuot ng isang mamahaling gown na halos hindi niya komportable, ay nakaramdam ng pagkailang. Habang naglalakad siya sa tabi ni Don Emilio, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga babae. Naroon si Isabel Gomez, nakasuot ng isang sparkling na damit, na tila naghahanap ng pagkakataon para atakihin siya. Lina, darling, sabi ni Isabel, na lumapit sa kanila, may hawak na isang baso ng champagne. Ang kanyang ngiti ay peke, at ang kanyang mga mata ay nanliliit. Kamusta ka naman? Mukhang nahihirapan kang mag-adjust sa buhay na ito, ah. Hindi ka sanay sa mga ganitong klase ng event ni. Ayos lang po ako, Miss Gomez, kalmadong sagot ni Lina, pinipilit na huwag ipakita ang kanyang pagkabahala. Talaga? Akala ko ay hindi ka na makahinga sa dami ng mga taong nakatingin sa'yo, sabi ni Isabel, at sinadya niyang ibuhos ang kaunting champagne sa damit ni Lina. Oh, Inay. Sorry, darling. Napakakulit ng kamay ko. Pero wag kang mag-alala, hindi naman ganoon kahalaga ang damit mo, hindi ba? Naramdaman ni Lina ang init ng pagkabasa ng kanyang damit at ang pagtawa ng ilang mga babae sa paligid. Ang kanyang mukha ay namula sa kahihiyan. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ngunit bago pa man niya maramdaman ang lahat ng kahihiyan, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Marco. Isabelle, hindi mo ba nakikita na abala kami? Sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay malamig na tila yelo. Ang charity auction ay magsisimula na. Kung ayaw mong malete, mas mabuting pumunta ka na sa iyong upuan. At huwag mong istorbohin ang aking kaibigan. Ang salitang i-kaibigan ay sinabi ni Marco ng may diin, tila isang babala kay Isabelle at sa mga nakikinig. Nagulat si Isabelle at ang kanyang mukha ay biglang nagbago ng kulay. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol ni Marco kay Lina. Marco, anong sinasabi mo? Galit na tanong ni Isabel. Ang sinasabi ko, Isabelle, ay hindi ka dapat maging basto sa mga bisita ni Ama. Lalo na sa magiging vice-presidente ng kanyang kumpanya, sabi ni Marco, at tiningnan si Don Emilio na nasa malayo. Hindi ba, Ama, kailangan nating magpakitang gilas sa lahat? Nakita ni Don Emilio ang sitwasyon at lumapit. Tama si Marco, Isabel. Huwag kang gumawa ng eskandalo. Ang gabing ito ay para sa aming reputasyon. Lina, ayusin mo ang iyong damit. At Marco, samahan mo si Isabel sa kanyang upuan. Galit na galit si Isabel, ngunit wala siyang nagawa. Sumama siya kay Marco, ngunit bago pa man siya lumayo, isang sulyap ang ibinigay niya kay Lina, isang sulyap na puno ng pagkamuhi at paghihiganti. Pagkatapos ng gala, habang nagpapahinga si Lina sa hardin, may biglang sumulpot sa kanyang likuran. Si Mang Tonyo, ang matandang hardinero, na laging nakakabit sa mga halaman. Malalim ang kanyang mga mata, puno ng misteryo. Mang Tonyo, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay mahina. May gusto po akong itanong sa inyo. Alam niyo po ba kung bakit ganoon ang utang ng pamilya ko? At bakit tila may koneksyon ito sa mga Alcantara? Tinignan ni Mang Tonyo si Lina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Umiling siya, at nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa lumang punong mangga, at pagkatapos ay umiling ulit, tila nagbabala na huwag nang tanungin. Hindi niya masabi. Naramdaman ni Lina ang bigat ng misteryo. Alam niyang may alam si Mang Tonyo. At alam niya na ang takot nito ay nagmumula kay Don Emilio. Habang binubuklat ni Lina ang isang lumang dyaryo na nakita niya sa silid-aklatan, ang dyaryong inilabas niya mula sa opisina ni Don Emilio, nakita niya ang isang larawan ng namayapang asawa ni Don Emilio, si Elena Alcantara, at isang headline na nagbabanggit ng isang misteryosong pagkamatay.
Sa likod ng artikulo, may nakasulat na pangalan, Mang Tonyo, at isang petsa na eksaktong nangyari bago nagsimula ang utang ng kanyang pamilya. Umaga na, ngunit tila ang buong mansyon ay nakabalot pa rin sa mabigat na dilim. Nakatayo si Marco sa kanyang silid, sa harap ng bintana, habang pinagmamasdan si Lina sa hardin. Nakita niya ang babae na tahimik na naglalakad, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, at hawak niya sa kanyang kamay ang isang piraso ng papel. Alam ni Marco kung ano ang papel na iyon, ang newspaper clipping mula sa opisina ng kanyang ama. Isang matalim na kaba ang naramdaman ni Marco. Alam niyang papalapit na si Lina sa mga sikreto na matagal nang inilibing. Ang sikreto ng utang ng pamilya nito. Ang sikreto ng pagkamatay ng kanyang ina. At ang sikreto na mas malalim pa na maaaring sumira sa lahat. Ang pagkilos ni Lina ay tila isang babala para kay Marco. Kailangan niyang bantayan ito, lalo na ngayon na nagsisimula na itong magtanong. Ang kanyang plano ay masyadong delikado, at ang pagkadiskubre ni Lina ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan para sa kanilang dalawa. Napahawak si Marco sa kanyang sentido. Ang mga alaala ay bumabalik, tulad ng mga multo na naglalaro sa kanyang isip. Bumalik ang kanyang isip sa isang malamig na gabi, taon na ang nakalipas. 10 taong gulang pa lamang si Marco, nakatago sa likod ng malaking kurtina sa sala. Narinig niya ang malalakas na boses ng kanyang mga magulang. Ang boses ni Don Emilio, puno ng galit at pananakot. At ang boses ng kanyang ina, si Elena, na nanginginig sa takot, ngunit pilit pa ring lumalaban. Hindi ko ito gagawin, Emilio. Hindi ko kayang gawin ang pinapagawa mo. Isang malakas na tunog ang narinig ni Marco, parang may nabasag. Kasunod nito, ang isang matalim na sigaw ng kanyang ina. Sumunod ang matinding katahimikan. Naghintay si Marco ng matagal. Sa wakas, narinig niya ang mga yapak ni Don Emilio na papalayo. Dahan-dahan, lumabas si Marco mula sa kanyang pinagtataguan. Nakita niya ang kanyang ina, nakahiga sa sahig, ang kanyang mga mata ay blanko, at may dugo sa kanyang ulo. Isang sirang frame ng litrato ang nasa tabi niya. Dumating ang mga katulong, nagkakagulo. Aksidente, sigaw ng mga ito. Ngunit alam ni Marco sa kanyang puso na hindi ito aksidente. Nakita niya ang galit sa mga mata ng kanyang ama ng gabing iyon. Ang galit na pumatay. Mula noon, naging isang bilanggo si Marco sa sarili niyang tahanan. Sinanay siya ni Don Emilio para maging sunod-sunuran, para sundin ang bawat utos. Pinilit niyang kalimutan ang nangyari. Ngunit ang alaala ng kanyang ina, at ang galit sa kanyang ama, ay nananatili sa kanyang puso, isang apoy na naghihintay na sumiklab. Iyan ang dahilan kung bakit niya kailangan si Lina. Hindi para ipasa ang kanyang kalungkutan, kundi para tiyakin na hindi na maulit ang kasaysayan. Hindi niya hahayaang maging biktima si Lina, tulad ng kanyang ina. Kinabukasan, isang importanteng hapunan ang inihanda ni Don Emilio sa isang pribadong silid sa isang hotel. Ang mga bisita ay piling-pili, mga negosyante at politiko na may malalim na koneksyon kay Don Emilio. Si Lina, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng barong Tagalog na dress, ay nakaramdam ng pagkailang. Nakasunod si Marco sa kanyang ama at kay Lina. Napansin niya ang bawat galaw ni Lina, ang pagpipilit nitong ngumiti, ang pag-iwas sa matatalim na tingin ng mga babae. At ang matalim na tingin ni Isabel. Nandoon si Isabel, nakaupo sa isang mesa kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa matinding galit. Nang magtama ang tingin nila, isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Matapos ang formalidad ng hapunan, nakita ni Marco ang pagkakataon. Lumapit siya kay Isabel na nakikipag-usap sa ilang mga bisita. Isabel, kailangan nating mag-usap, malamig na sabi ni Marco. At hinila ito papalayo sa mga tao, papunta sa isang tahimik na sulok ng silid. Marco, darling, bakit? Namiss mo ba ako? Tanong ni Isabel, at sinubukan niyang hawakan ang braso ni Marco. Inialis ni Marco ang kanyang kamay. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo, Isabel. Alam mo na tapos na tayo. Ang engagement na iyon ay isang business deal lang para sa ating mga magulang. Wala nang Marco at Isabel. Nagulat si Isabel. Anong sinasabi mo? Hindi ito ang usapan. Ang ating mga pamilya ay may kasunduan. At bukod doon alam kong mahal mo pa rin ako. Hindi. Hindi na kita mahal, Isabel. At hindi na ako babalik sa iyo, diretsong sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay matatag. Ang business deal na yon ay hindi magpapatuloy. Tapos na.
Nanginig ang mga kamay ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla sa galit. Marco, nagkakamali ka. Hindi mo ako pwedeng iwanan na lang ng ganoon. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Ikaw at ang babaeng iyon. Sisirain ko ang buhay niya. Subukan mo, Isabel. At sisiguraduhin kong ikaw ang mawawalan ng lahat, babala ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanliliit. Wala kang karapatan na manghimasok sa buhay ko, at lalo na sa buhay ni Lina. Umalis si Marco, iniwan si Isabel na nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Alam ni Marco na naging mas delikado si Isabel ngayon. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Bumalik si Marco sa kanyang ama at kay Lina. Nakita niya si Don Emilio na pilit na ipinapaliwanag kay Lina ang mga detalye ng isang malaking business transaction na hindi niya maintindihan. Mukhang pilit na pilit si Lina na intindihin ang mga numerong ipinapakita ng Don. Lina, dapat mong intindihin ang bawat detalye ng mga operasyon ng Alcantara Group, sabi ni Don Emilio, ang kanyang boses ay may pagtuturo, ngunit may bahid ng pagmamay-ari. Ang pagiging asawa ko ay hindi lang pagiging palamuti. Kailangan mo ring matuto kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Ikaw ang magiging tagapagmana ng lahat ng ito. Naramdaman ni Marco ang pagkabahala. Alam niyang ginagawa ito ng ama para kontrolin si Lina at para pahirapan ito. Lumapit siya at dahan-dahang lumapit sa kanila. Ama, sa tingin ko, masyadong marami ang impormasyon para kay Lina sa ngayon, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay magalang ngunit may diin. Baka mas makabuti kung ipaliwanag na lang natin ang mga pangunahing aspeto. Ang mga detalye ay pwedeng ipaliwanag ng personal sa mas tahimik na lugar. Tumingin si Don Emilio kay Marco, ang kanyang noo ay kumunot. Nangingialam ka na naman, Marco. Alam mong gusto kong matuto si Lina. Opo, ama. Ngunit sa tingin ko ay mas magiging epektibo ang pagtuturo kung mas komportable si Lina. Bukas po, pag-uusapan natin ang mga pangunahing detalye sa opisina ko. Ako na ang bahala sa kanya, sabi ni Marco, at isang pilit na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang ama. Nag-isip si Don Emilio. Hindi siya mahilig mangialam si Marco sa mga personal na bagay, ngunit sa negosyo, may tiwala siya sa kanyang anak. At alam din niya na gusto ni Marco na maging maayos ang lahat para sa kanyang public image. Sige, Marco. Ikaw na ang bahala. Ngunit siguraduhin mong matututo siya, sabi ni Don Emilio, at lumakad papalayo para kausapin ang ibang bisita. Naiwan si Lina at Marco na magkatabi. Tiningnan ni Lina si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat, Marco. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala yon, sabi ni Marco, ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may matinding babala sa kanyang mga mata. Mag-ingat ka. Lalo na sa mga documents na nakikita mo. At huwag kang magtitiwala sa kahit sino sa bahay na ito. Lalo na kay Isabel. Habang sinusubukan ni Marco na itago ang isang mahalagang dokumento mula kay Don Emilio, isang hindi inaasahang tawag sa telepono ang dumating. Ito ay mula sa kanyang abogado. Sir Marco, may nakita po akong malaking transaksyon sa bank account ni Miss De La Cruz. Isang bayad sa utang. Anonymous po ang source, ngunit ang halaga at petsa ay halos kapareho ng nang-una ninyong pagsubok na tumulong sa pamilya De La Cruz. May nakakakita po sa inyong mga galaw. Nagulantang si Marco. Paano ito nalaman? Sino ang naglabas ng impormasyong ito? Ang kanyang mga planong nakatago, na tanging siya lang ang nakakaalam, ay tila nalalantad. Narinig ni Lina ang pagring ng cellphone na nasa bedside table niya. Agad niyang kinuha, ang kanyang isip ay gulo pa sa mga panaginip na puno ng anino at pagtakas. Nakita niya ang pangalan ni Ate Nena. Kinabahan siya. Bihira lamang tumawag si Ate Nena sa kanya simula nang lumipat siya sa mansyon, at kapag nangyari ito, laging may masamang balita. Hello, Ate Nena, mahinang bati ni Lina, ang kanyang boses ay tila uhaw. Lina! Ayos ka lang ba dyan? Ang boses ni Ate Nena ay puno ng pagkabahala at galit, halos sumigaw ito. May nangyari. May malaking halaga ng pera ang pumasok sa account ni Papa. Malaking parte na ng utang natin ang nabayaran. Pero hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Anonymous. Para akong binuhusan ng malamig na tubig si Lina. Anonymous. Isang malaking parte ng utang nila. Ang kanyang puso ay kasing bilis ng kabayo na tumatakbo. Paano? Sino?
May nagpadala ng pera. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatalo, baka si Don Emilio. Pero bakit niya gagawin yon ng palihim? At bakit niya pa ipapakasal si Lina kung kaya naman niyang bayaran ang utang? Biglang kumonekta ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Ang mga tanong niya kay Mang Tonyo. Ang newspaper clipping na kinuha niya sa opisina ni Don Emilio. At ang mga kakaibang pagkakataon na tila tinutulungan siya ni Marco. May sumakit sa kanyang sikmura, isang masamang hinala. Ate Nena, anong araw pumasok ang pera? Tanong ni Lina, ang kanyang boses ay nanginginig. Kung hindi ako nagkakamali, mga ilang buwan na ang nakalipas, Lina. Pero ngayon lang namin nalaman dahil nag-check si Papa sa bank account niya. At ang petsa ay parehong-pareho ng sinabi mong binigyan ka ng Don ng chance para magbayad, sabi ni Ate Nena, puno ng pagdududa. Parang hinampas ng kidlat si Lina. Ilang buwan na ang nakalipas. Iyon ang panahon na nagsimula ang lahat. Iyon ang panahon na napilitan siyang sumang-ayon sa kasunduan kay Don Emilio. Ngunit kung may nagbayad na pala ng parte ng utang nila noon, bakit kailangan pa niya itong ipagpatuloy? At bakit hindi sinabi ni Marco sa kanya? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinutol niya ang tawag. May sumakit sa kanyang dibdib, isang matinding galit at pagtataksil. Akala niya, alam na niya ang lahat. Akala niya, walang ibang sikreto. Ngunit tila may mas malalim pa. Kailangan niyang kausapin si Marco. Ngayon na. Hinintay ni Lina ang paglabas ni Marco mula sa kanyang opisina. Nang makita niya ito, agad niyang hinarap. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Marco, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay pilit na pinipigilan ang pagtaas. Totoo ba? Ikaw ba ang nagpadala ng pera sa account ng pamilya ko? Ikaw ba ang nagbayad ng bahagi ng utang namin ilang buwan na ang nakakaraan? Nagulat si Marco. Nakita niya ang galit at sakit sa mga mata ni Lina. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Lina ng ganito kabilis. Ang kanyang mukha ay namutla. Lina, paano mo nalaman? Tanong ni Marco, ang kanyang tinig ay mahina. Sumagot ka, Marco. Ikaw ba? Sigaw ni Lina, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Bakit mo tinago? Bakit mo hinayaan na mangyari ito? Bakit mo hinayaan na ipagpatuloy ko ang kasunduan kay Don Emilio kung kaya mo namang tulungan kami? Bumuntong hininga si Marco. Alam niyang kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Lina. Ako ang nagpadala ng pera. Ginawa ko iyon ng anonymous. Ayokong malaman ni Ama. Kung nalaman niya, gagamitin niya iyon para pahirapan ka. Gusto kitang iligtas. Gusto kitang tulungan. Pero hindi ko pwedeng gawin ng hayagan. Masyadong malakas si Ama. Masisira niya ako at masisira ka niya. Narinig ni Lina ang paliwanag ni Marco at ang kanyang galit ay nagbago ng hugis. May bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng matinding pagkabigla at pagkadismaya dahil sa pagtatago ni Marco. Ngunit may bahagi rin sa kanya ang nakakaramdam ng matinding pasasalamat. Si Marco ang unang tao na nagtangkang tumulong sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Pero bakit siya naglihim? Pero bakit mo hinayaan na mapunta ako sa sitwasyong ito, Marco? Tanong ni Lina, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Bakit hindi mo sinabi? Sana may nagawa akong iba. Hindi ko kayang sabihin, Lina. Bawat galaw ko, bawat salita ko, binabantayan ni Ama. Kung nalaman niyang tumulong ako, gagamitin niya iyon para saktan ka, at para saktan ako, paliwanag ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Para may oras ako na planuhin ang pagtakas mo. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari ang kasal. Hindi ko inakala na magiging ganito kabilis ang lahat. Habang nag-uusap sila, narinig nila ang pamilyar na boses. Oh, Marco, Lina. Nag-uusap na pala kayo tungkol sa inyong malalim na koneksyon. Si Isabel Gomez, nakatayo sa likuran nila, ang kanyang mukha ay puno ng tuwa at panunuya. Hawak niya ang isang tablet at ipinakita sa kanila ang isang bank statement na may pangalan ni Lina at ang malaking transaksyon. Ito ang katibayan. Si Isabelle ang naglabas ng impormasyon. Alam kong nagtataka ka, Lina, sabi ni Isabelle, ang kanyang ngiti ay nakakadiri. Si Marco ang aking dating fiance ay mahilig talagang maging hero sa mga babaeng nangangailangan. Pero sa likod ng lahat ng iyan, mayroon siyang madilim na sikreto. Hindi niya lang kinokontrol ang mga tao, kundi pati na rin ang impormasyon.
Naramdaman ni Lina ang pagpintig ng kanyang ulo. Hindi na niya alam kung sino ang paniniwalaan. Si Marco, na nagsasabing tinulungan siya, ngunit naglihim. O si Isabelle, na puno ng pagkamuhi at panlilinlang. Biglang lumabas si Don Emilio mula sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay nakakunot, tila may narinig. Nakita niya ang tablet ni Isabel at ang pag-uusap nila ni Lina at Marco. Ano ang nangyayari dito? Isabel? Anong ginagawa mo sa bank statements? Tanong ni Don Emilio, ang kanyang tinig ay may matalim na babala. Don Emilio, may gusto po akong ipakita sa inyo, sabi ni Isabel, at inabot ang tablet kay Don Emilio. Tingnan niyo po. Ang inyong sariling anak lihim na tinutulungan ang pamilya ni Lina. Nilalapastangan niya ang inyong kasunduan. Kinuha ni Don Emilio ang tablet. Tiningnan niya ang mga detalye, at ang kanyang mukha ay biglang namutla sa galit. Lumingon siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Marco! Totoo ba ito? Lihim kang tumutulong sa babaeng ito. Nilalapastangan mo ang aking desisyon. Ang aking kapangyarihan, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang boses ay lumalabas sa buong mansyon. Ama, may paliwanag po ako simula ni Marco. Paliwanag? Anong paliwanag? Nagtaksil ka. Nagtaksil ka sa akin. At ikaw, Lina. Akala ko ba pinagkakatiwalaan mo ako? Akala ko ba ako lang ang pwede mong pagkatiwalaan? Sigaw ni Don Emilio at lumapit kay Lina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at galit. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Nililinlang ka niya. Hindi ka dapat magtiwala sa kahit sino dito, maliban sa akin. Naramdaman ni Lina ang pagkakulong. Napakalamig ng mga salita ni Don Emilio at napakatalim. Pakiramdam niya ay biniyak ang kanyang puso. Sino ba talaga si Marco? Isang tagapagligtas? O isa ring manloloko? Ang pag-ibig na nagsisimulang umusbong sa kanyang puso ay biglang naglaho, napalitan ng sakit at pagkalito. Naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang tiwala. Lahat ay tila nagsisinungaling. Lahat ay tila may tinatagong motibo. Ang kanyang mundo ay gumuho. Sa gitna ng kaguluhan, isang lumang kasulatan mula sa kabilang panig ng mundo ang dumating sa mansyon, naka-address kay Don Emilio, ngunit may nakasulat na pangalan ni Lina sa maliit na sulok. Ito ay isang paanyaya sa isang pagdinig sa isang malaking kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng isang kumpanya na pag-aari ng Don na may kasamang petsa na bumabalik sa panahong lumaki ang utang ng kanyang pamilya. Umaga. Ang tangi kong naririnig ay ang tibok ng sarili kong puso. Kagabi, parang binasag ang lahat ng pader sa pagitan namin ni Lina. Ang galit niya, ang pagtataksil na naramdaman niya, lahat iyon ay nakita ko sa kanyang mga mata. At ang reaksyon ni Ama. Ang nakakapanindig balahibong ngiti ni Isabel habang inilalantad ang lihim ko. Alam kong naiintindihan ni Lina ang desisyon kong tulungan siya ng palihim, kahit paano, sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang sakit ng pagtatago at ang pagkadismaya sa pagkakabunyag ng lahat sa harap ni Ama ang nagpatindi ng lahat. Ngayon, mas lalo siyang nasa panganib. At ako, mas lalo akong nakakulong. Binuklat ko ang lumang kasulatan na dumating kagabi. Isang imbitasyon sa isang hearing sa korte tungkol sa isang kaso ng katiwalian na kinasasangkutan ng isang kumpanya ni Ama. Ang petsa ay bumabalik sa panahong lumaki ang utang ng pamilya ni Lina. At ang pangalan ni Lina na nakasulat sa sulok. Hindi ito nagkataon. Kailangan kong kausapin si Lina. Ngayon na. Naglakad ako patungo sa kanyang silid. Kumatok ako at dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakita ko si Lina, nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay may bakas pa ng pag-iyak. Hawak niya ang newspaper clipping na kinuha niya sa opisina ni Ama. Lina, simula ko, ang boses ko ay malumanay. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Hindi ko sinasadyang itago ang lahat. Pero kailangan nating mag-usap tungkol dito. Tingnan mo ito. Inabot ko sa kanya ang kasulatan. Kinuha niya ang papel at ang kanyang mga mata ay bumasa sa nilalaman. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa pagkalito, naging pagkabalisa at pagkatapos ay determinasyon. Katiwalian sa kumpanya ni Don Emilio. At konektado sa petsa ng utang namin, bulong niya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kasulatan. Hindi ito nagkataon, Lina, paliwanag ko.
Mayroon si Ama na mas malalim na plano sa iyo at sa iyong pamilya. Ang utang ninyo ay bahagi lang ng isang malaking scheme. Kailangan nating alamin kung ano ito. At ang kasulatang ito ang simula. Tumingin sa akin si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa, ngunit may nagbabadyang pagtitiwala na nagsisimulang umusbong. Paano tayo magtitiwala sa isa't isa, Marco? Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Hindi mo kailangang magtiwala sa akin ng buo, Lina. Magtiwala ka lang sa isang bagay, ang pareho nating kalaban ay si Ama. At hindi ko hahayaang saktan kanya, tulad ng ginawa niya sa aking ina, sabi ko, at nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha nang banggitin ko ang aking ina. Kailangan nating magtulungan. Ito lang ang paraan para makalabas tayo dito ng buhay. Hinintay namin ang tamang pagkakataon. Nang maghapon, habang abala ang mga katulong sa paglilinis at si Don Emilio ay may importanteng meeting sa labas, lumabas kami ni Lina sa hardin. Nakita namin si Mang Tonyo, tahimik na naglilinis ng mga halaman. Mang Tonyo, tawag ko, ang aking boses ay malumanay, ngunit may diin. Kailangan namin ang tulong mo. Alam naming may alam ka tungkol sa nakaraan. Tungkol sa pagkamatay ng aking ina at sa utang ng pamilya ni Lina. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Tonyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mabitawan niya ang kanyang trowel. Hindi ko pwedeng sabihin, Ginoo Marco. Mapanganib. Mang Tonyo, kailangan namin ng katotohanan, sabi ni Lina, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ang pamilya ko ay nasa panganib. At si Marco kailangan din namin ng hustisya para sa kanyang ina. Alam kong may alam ka. Tinignan ni Mang Tonyo kami, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalungkutan. Umikot ang kanyang tingin sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Pagkatapos ay lumapit siya sa amin at bumulong. Ang babae sa tabi ng lawa, bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay nanginginig. Siya ang susi. Ang lahat ay nagsimula sa lawa. Hindi aksidente ang nangyari kay Elena, Ginoo Marco. Hindi. Ang Don siya may tinatago siya. At ang pamilya ni Binibining Lina konektado sila sa lawa. Sa mga lupain doon. Napakasimple ng kanyang mga salita, ngunit napakalalim ng kahulugan nito. Ang babae sa tabi ng lawa. Ito ba ang pagkamatay ng aking ina? At ang koneksyon sa utang ni Lina? Naramdaman ko ang pagpintig ng aking mga ugat. Unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Nagpasalamat kami kay Mang Tonyo at nangako kaming babalik para sa mas maraming detalye. Kailangan naming maging maingat. Kinabukasan, habang pilit naming iniintindi ang mga pahiwatig ni Mang Tonyo, naghanda si Isabel ng kanyang sariling laro. Nakita ko siya nakausap si Don Emilio sa study, at naririnig ko ang boses niya na nagrereklamo tungkol sa akin at kay Lina. Don Emilio, kailangan nating gumawa ng aksyon, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matalim. Hindi mo ba nakikita? Nagtutulungan na si Marco at ang babaeng iyan. Delikado sila. Kailangan mong pigilan sila bago pa nila sirain ang lahat. Hindi ko narinig ang sagot ni Don Emilio, ngunit alam kong pinapakinggan niya si Isabel. Alam kong nag-iisip siya. At alam kong gagawa siya ng masamang balak. At tama ako. Kinabukasan ng gabi, isang malaking hapunan ang inihanda ni Don Emilio. Inanyayahan niya ang lahat ng importanteng business partners, mga politicians, at mga kaibigan. Ito ay tila isang selebrasyon. Lahat ng tao ay nakasuot ng formal, ang mga tawa ay naglalabas sa buong mansyon. Nakatayo si Lina sa tabi ko, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Nakita rin niya ang pagtaas ng mga tingin ni Don Emilio sa amin. Mga kaibigan ko. Mga kasama ko sa negosyo, malakas na sigaw ni Don Emilio habang itinatataas ang kanyang baso ng champagne. Mayroon akong isang napakahalagang anunsyo ngayong gabi. Lahatan ng mga mata ay nakatingin kay Don Emilio. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, puno ng panalo. Ang aking kasal kay Catalina de la Cruz ay gaganapin sa susunod na buwan. Ito ay magiging pinakamalaking kasal sa taong ito, anunsyo ni Don Emilio, at isang palakpakan ang pumuno sa silid. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ni Lina. Natigilan din ako. Ang susunod na buwan? Napakabilis. Hindi pa kami handa. At bukod pa doon, patuloy ni Don Emilio, ang kanyang tingin ay matalim na nakatutok sa akin. Mayroon din akong isang masamang balita. Ang aking sariling anak, si Marco Alcantara, ay nahuli kong nagnanakaw ng mga mahalagang dokumento mula sa kumpanya.
Mga kumpidensyal na impormasyon na maaaring magpabagsak sa ating imperyo. Hindi ko ito palalampasin. Ito ay isang pagtataksil. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nagnanakaw. Ako? Nagulantang ang lahat ng tao. Dahil dito, sabi ni Don Emilio, ang kanyang tinig ay puno ng galit, kailangan kong ipatupad ang batas. Ito ay isang aral sa lahat. Walang sinuman ang makakataka sa hustisya. Mga gwardya. Biglang bumukas ang mga pinto ng sala, at isang grupo ng mga armadong gwardya ang pumasok. Lumapit sila sa akin, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Marco Alcantara, ikaw ay inaresto sa salang pagnanakaw ng mga kumpidensyal na impormasyon mula sa Alcantara Group of Companies, sabi ng isa sa mga gwardya. Nagulat ang lahat. Ang silid ay nabalot ng gulo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Naramdaman ko ang matinding takot, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Lina. Kung mahuli ako, siya na ang sunod. Lina, sigaw ko, ang aking tinig ay puno ng pagmamakaawa. Hinila ako ng mga gwardya. Naiwan si Lina, nakatayo sa tabi ni Don Emilio, na may ngiti sa labi, puno ng panalo. Ang mga mata ni Lina ay puno ng luha, at wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng tahimik. Wala siyang magawa. Habang dinadala ako palayo ng mga gwardya, na tila isang kriminal sa sarili kong bahay, sinigaw ko ang pangalan ni Lina, ang aking mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit sa ilalim ng lamesa, bago ako hilahin, naibigay ko kay Lina ang isang lumang susi, na tila may isang lihim na locker sa ilalim ng mansyon. Ito na ang huling pag-asa namin. Ang mansyon ay balot ng dilim at katahimikan. Ngunit sa loob ng puso ko, may isang malakas na hiyaw na gustong lumabas. Nakatayo ako sa gitna ng sala, ang lugar kung saan inaresto si Marco. Ang mga larawan ng kanyang mukha, puno ng pagkabalisa at pagmamakaawa, ay bumabalik sa isip ko. Ang pagkakulong niya. Ang pagmamayari ni Don Emilio sa lahat. At ang maliit, lumang susi na ibinigay niya sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ang susi. Ito ang huling pag-asa namin. Alam kong may ibig sabihin ito. Isang huling pagtatangka ni Marco para iligtas ang aming dalawa. Hindi ako makakatulog. Ang bawat segundo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking balat. Kailangan kong kumilos. Kailangan kong hanapin kung anuman ang nakatago sa susi na ito. Tahimik akong naglakad sa mansyon, sinisikap na huwag gumawa ng anumang ingay. Narinig ko ang mahimbing na tulog ng mga katulong at ang nakakapanindig balahibong katahimikan ng malaking bahay. Napansin ko ang isang lumang pinto na hindi ko pa napansin noon, sa dulo ng isang liblib na pasilyo, sa likod ng malalaking aparador na puno ng mga lumang libro. Nagdududa ako sa simula. Ito ba ang sinasabi ni Marco? Pero walang ibang pwedeng paggamitan ng susi na ito. Dahan-dahan kong nilapitan ang pinto. May kalawang na ang doorknob at mayroong maliit na padlock. Ito nga. Ibinuka ko ang lock gamit ang susi. Ang lumang pinto ay nagbigay ng isang nakakapanindig balahibong kaluskos habang dahan-dahan itong bumubukas. Isang mabigat, mabaho na amoy ng alikabok at lumang papel ang bumalot sa akin. Sa loob, ang dilim ay halos kumain sa lahat. Inilabas ko ang flashlight mula sa cellphone ko. Ang sinag nito ay nagpapakita ng isang lumang bodega. Puno ito ng mga lumang kahon, mga kagamitan na nababalot ng sapot ng gagamba, at mga larawan na nakasabit sa dingding. May isang bahagi doon na tila isang pribadong koleksyon ng mga lumang gamit. Lumakad ako sa loob, ang bawat hakbang ay maingat. Naghanap ako ng anumang bagay na kakaiba. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kumot, nakita ko ang isang lumang kahon na gawa sa bakal. May kalawang na ito, at may maliit na padlock din, alam kong ito ang hinahanap ko. Ibinuka ko ang padlock at dahan-dahang binuksan ang kahon. Ang puso ko ay humahampas ng malakas. Ang ilaw ng aking flashlight ay nagpakita ng mga lumang sulat, mga litrato na luma na, at isang birth certificate na kulay dilaw na sa katagalan. Kinuha ko ang mga litrato. Ang mga ito ay mga larawan ng isang babae na halos kahawig ni Marco, nakangiti. Si Elena, ang nanay ni Marco. Ngunit sa ibang mga litrato, kasama niya ang isang lalaking hindi si Don Emilio. Isang lalaki na may ngiti na puno ng saya, at ang mga mata nito ay punong-puno ng pagmamahal. At sa isa pang litrato, kasama nila si Marco, na bata pa, nakangiti. Pagkatapos ay kinuha ko ang mga sulat.
Ang mga sulat ay nakasulat sa Tagalog at ang sulat kamay ay maganda at formal. Nagsimula akong magbasa. Ang mga ito ay mga sulat pag-ibig. Mga sulat mula kay Elena para sa isang lalaking ang pangalan ay Ricardo. Hindi Emilio. Mahal kong Ricardo, basag ng boses sa aking isip. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Si Marco siya ang ating anak. At kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang saktan siya ng kung sino man. Nalaman ni Emilio ang lahat. Delikado tayo. Kailangan nating tumakas. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumipat ako sa ibang sulat. Ricardo, nakita ko na ang mga dokumento. May ginagawa si Emilio na masama. Mga kasunduan na lulunok sa mga tao. Kailangan nating ilantad siya. Para sa kinabukasan ng ating anak. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa aking dibdib. Ricardo. Anak nila si Marco. Hindi si Don Emilio ang tunay na ama ni Marco. Pagkatapos, nakita ko ang birth certificate. Ang pangalan ng ina ay Elena Alcantara. At ang pangalan ng ama ay Ricardo Salazar. Ang petsa ng kapanganakan ni Marco ay tumutugma. Napaupo ako sa sahig, ang aking mga mata ay puno ng luha. Isang malaking misteryo ang nabunyag. Isang katotohanan na mas nakakapanindig balahibo kaysa sa inakala ko. Biglang may pumasok sa bodega. Tumalon ako sa gulat at itinago ang mga dokumento sa ilalim ng aking katawan. Binibining Lina. Isang mahina, nanginginig na boses. Si Mang Tonyo. Nakita ko ang mukha ni Mang Tonyo sa liwanag ng flashlight. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kakaibang pag-asa. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga yapak ay mabagal. Mang Tonyo, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Alam ko na. Si Marco hindi siya anak ni Don Emilio. Si Ricardo ang tunay na ama niya. At alam ko na may masamang nangyari kay Elena. Ikaw ang testigo, hindi ba? Nanginginig si Mang Tonyo. Lumuhod siya sa harap ko at nagsimulang umiyak. Pasensya na po, binibini. Natakot po ako. Natakot po ako kay Don Emilio. Alam niya ang lahat. Sinabi niya na papatayin niya ang buong pamilya ko kung magsasalita ako. Ano ang nangyari, Mang Tonyo? Tanong ko, ang bawat salita ay may diin. Sabihin mo sa akin ang lahat. Humingan ang malalim si Mang Tonyo at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit sa bawat salitang lumalabas, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Si Elena ang ganda ng puso niya, binibini. Pero hindi niya mahal si Don Emilio. Pinilit lang siya ng kanyang pamilya para sa pera at kapangyarihan. Nakilala niya si Ricardo Salazar. Ang tunay na mahal niya. At nagkaanak sila si Marco, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nalaman ni Don Emilio ang lahat. Sobrang galit siya. Isang araw nag-away sila. Si Elena, gusto niyang ilantad ang mga iligal na kasunduan ni Don Emilio. Gusto niyang tumakas kasama si Ricardo at si Marco. Pero hindi siya pinayagan ni Don Emilio. Nakita ko kung paano niya sinaktan si Elena. Hanggang sa nawalan na siya ng hininga. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking katawan. Pinatay ni Don Emilio ang kanyang asawa. Pinatay niya ang ina ni Marco. Si Ricardo sinubukan niyang ipaglaban si Elena. Pero malakas si Don Emilio. Marami siyang koneksyon. May inutusan si Don Emilio para patayin si Ricardo. Sa gitna ng kaguluhan, tinago ko si Marco, binibini. Para iligtas siya. At pagkatapos kinuha ni Don Emilio si Marco. Nagpanggap siya na siya ang kanyang ama. Para kontrolin ang yaman ni Elena. At para pahirapan si Marco bilang paghihiganti sa kanyang ina. Ang utang ng pamilya ko, ano ang koneksyon nito? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ang pamilya Salazar, ang pamilya ni Ricardo, ay may ari-arian na gusto ni Don Emilio. Lupa na mayaman sa mga natural resources. At ang inyong pamilya, binibini, ang inyong ama, ay may koneksyon sa mga Salazar. May hawak siya na mahalagang dokumento na magpapatunay ng katiwalian ni Don Emilio sa mga lupain na yon. Ang utang ninyo ginamit lang ni Don Emilio para makuha ka. Para makontrol ka. At para makuha ang dokumento na yon. Napahawak ako sa aking ulo. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay bumagsak sa lugar. Hindi lang ang kasal ko ang dahilan. Hindi lang ang utang.
Ang lahat ay konektado sa isang madilim na nakaraan, sa mga krimen ni Don Emilio, sa paghihiganti, at sa kapangyarihan. Kailangan nating sabihin ito kay Marco, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pamilya. At kailangan nating ilantad si Don Emilio. Agad kong kinuha ang cellphone ko, ang aking mga kamay ay nanginginig. Tinawagan ko ang abogado ni Marco na ibinigay sa akin ni Marco bago siya inaresto. Sinabi ko ang lahat. Ang bawat detalye. Ang birth certificate, ang mga sulat, ang testimonya ni Mang Tonyo. Ang lahat ng katotohanan na nagmula sa bodega na yon. Ilang saglit pa, nakarinig ako ng isang tawag. Si Marco. Ginamit niya ang cellphone ng kanyang abogado. Lina! Ano ang nangyari? Ayos ka lang ba? Ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Marco, nalaman ko na ang lahat, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig sa pagkabigla at kalungkutan. Si Don Emilio, pinatay niya ang nanay mo. At ang tunay mong ama si Ricardo Salazar. Pinatay din niya. Ginamit ka lang niya, Marco. Para kontrolin ang yaman ng nanay mo. At para pahirapan ka. Lahat ng ito, lahat ng nangyari sa pamilya ko konektado sa kanila. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga ni Marco. At pagkatapos ang isang hikbi. Hindi ko pa siya naririnig na umiiyak. Ang isang malakas na lalaki na laging kalmado, ngayon ay gumuho. Si ama, pinatay niya ang nanay ko, bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagtataksil. At hindi ko siya anak. Ang lahat ng ito isang kasinungalingan. Marco. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Nahanap ko ang mga ebidensya. At si Mang Tonyo naging saksi siya, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pakikiramay. Kailangan nating lumaban, Marco. Para sa nanay mo. Para sa tunay mong ama. Para sa atin. Narinig ko ang pagbabago sa boses ni Marco. Mula sa sakit, naging galit. Mula sa pagkabigla, naging determinasyon. Lina, salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko ito hahayaan. Hindi ko hahayaan na makatakas si ama sa lahat ng ginawa niya. Handa akong lumaban. Handa akong sirain ang lahat. Biglang may narinig akong malalakas na tunog mula sa itaas. Mga yabag. Mga boses. Tila may naghahanap. Lina, kailangan mo nang lumabas dyan. Alam na namin kung nasaan ka, isang boses ang sumigaw. Napakabilis ng lahat. Narinig ko ang pamilyar na boses ni Isabel Gomez. At ang tunog ng mga armadong tauhan. Paano nila nalaman? Sino ang nagsumbong? Lina, tumakas ka. Ngayon na, sigaw ni Marco sa telepono. Kailangan mong ilabas ang mga ebidensya. Babalik ako para sa iyo. Pero huli na ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng bodega, at isang grupo ng mga armadong tauhan, na pinamunuan ni Isabel na tila kasama na ngayon ni Don Emilio, ang sumugod. Ang mga mata ni Isabel ay nanliliit sa panalo. Narito ka pala, Lina. Akala mo makakatakas ka, sigaw ni Isabel. Nagpanik ako. Hinila ako ng mga tauhan. Narinig ko ang isang putok ng baril. Hindi ko alam kung saan nagmula o kung sino ang tinamaan. Ang lahat ay gumuho sa dilim. Ang tunog ng rattling ng bakal sa rehas ay tila bumubulong sa aking tainga, paulit-ulit, hanggang sa maramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga kamay. Kagabi, binasag ko ang aking pinakamalalim na sikreto kay Lina sa telepono, at pagkatapos, narinig ko ang putok ng baril at ang sigaw ni Isabel. Para akong mababaliw sa loob ng selda. Ngunit kinabukasan, isang boses ang narinig ko. Boses ng aking abogado, si Attorney Ramirez, na dati ko nang inutusan para maghanap ng ebidensya laban sa aking ama. Alcantara. Nakalabas ka na. May nakasagap kaming impormasyon. Napakabigat. Ang pamilya de la Cruz may nakita kaming direktang koneksyon sa isang matandang kaso ng lupa na kinasasangkutan ng isang Salazar. At ang nangyari kay Miss de la Cruz kagabi nakakabahala. Ang baril? Si Lina. Ayos ba siya? Tanong ko, ang aking puso ay humahampas ng malakas. Hindi naman po siya nasaktan. Nakaalis na po siya sa mansyon kasama ang pamilya niya, ngunit kailangan po natin kumilos ng mabilis.
Ang mga ebidensyang ibinigay niya sa amin sa telepono, napakalakas, sabi ni Attorney Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating ipasa ang lahat ng ito sa korte. Ngayon na. Sa sandaling lumabas ako ng selda, ang aking mga mata ay nakakita ng pag-asa. Agad kong pinuntahan si Lina. Nakita ko siya sa opisina ni Attorney Ramirez, nakaupo, at ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot, ngunit may kakaibang lakas. Lina! Ayos ka lang ba? Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matibay. Ayos lang ako, Marco. Salamat sa Diyos. Ang putok ng baril sinadya lang nila para takutin ako. Para makuha ako. Pero lumaban ako. At ang mga dokumento dala ko. Nakasafe na. May sumakit sa aking dibdib. Ang aking pagtatago. Ang aking kahinaan. Nagdulot ako ng matinding sakit kay Lina. Ngunit ngayon wala nang pwedeng itago. Kailangan naming lumaban. Para sa aming lahat. Agad naming ipinasa ang lahat ng ebidensya, ang mga sulat pag-ibig ni Elena at Ricardo, ang birth certificate ni Marco na nagpapatunay na si Ricardo Salazar ang kanyang tunay na ama, ang mga dokumento tungkol sa katiwalian sa lupa ng mga Salazar, at ang testimonya ni Mang Tonyo. Ang lahat ng ito ay sapat na para magpatawag ng agarang hearing laban kay Don Emilio. Nagsimula ang hearing kinabukasan. Ang korte ay punong-puno ng mga tao, ng media, at ng mga taong gustong makita ang pagbagsak ng isang makapangyarihang tao. Ang atmosfera ay mabigat, puno ng tensyon. Unang sumalang sa testigo si Lina. Kalmado siya, matatag. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malinaw sa kabila ng kaba. Ikinuwento niya ang lahat, ang utang ng kanyang pamilya, ang pilit na kasunduan ni Don Emilio, ang kanyang paghihirap sa mansyon, at ang unti-unting pagtuklas sa mga sikreto. Ginagamit ako ni Don Emilio, sabi ni Lina, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig kay Don Emilio, na nakaupo sa kanyang upuan, ang mukha ay balot ng galit at pagtataka. Ginagamit niya ang aking pamilya, ang aming utang, para makuha ang gusto niya. Hindi lang ako ang biktima. Maraming tao ang nasira dahil sa kanyang kasakiman. Sunod na sumalang si Mang Tonyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa tulong ni Attorney Ramirez, nagsalita siya ng buong tapang. Isinalaysay niya ang lahat, ang sikreto ng pagkamatay ni Elena, ang tunay na ama ni Marco, ang pagpatay kay Ricardo Salazar, at ang pagkontrol ni Don Emilio kay Marco para makuha ang kanyang yaman. Nakita ko po ang lahat, sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinilit niya po akong manahimik. Tinakot niya po ako na sasaktan niya ang aking pamilya. Pero hindi na po kaya ng aking konsensya. Kailangan pong lumabas ang katotohanan. Nagsimulang magkagulo ang korte. Ang media ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato at pagtatala ng bawat salita. Si Don Emilio, ang dating makapangyarihang tao, ay ngayon ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. Lahat ng ito ay kasinungalingan, sigaw ni Don Emilio, tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang babaeng iyan ay isang manloloko. Nagtutulungan sila ng aking anak para sirain ang pangalan ko. Mga peking dokumento. Peking saksi. Ngunit ang mga ebidensya ay napakalakas. Ang DNA test na ginawa ni Attorney Ramirez sa buhok ni Marco, na nakuha namin ng palihim, ay nagpapatunay na hindi si Don Emilio ang kanyang ama. Ang mga bank records na nagpapakita ng mga iligal na transaksyon ni Don Emilio sa mga lupa ng mga Salazar. Ang mga sulat na nagpapatunay ng relasyon ni Elena at Ricardo. Ang lahat ng ito ay hindi kayang itago. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Isabel Gomez. Lumapit siya sa stand ng testigo, ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may kakaibang desisyon sa kanyang mga mata. May gusto rin po akong sabihin, sigaw ni Isabel. Ang lahat ng sinasabi nila ay totoo. Nakita ko po kung paano kinokontrol ni Don Emilio si Marco. Nakita ko kung paano niya sinaktan si Elena. At ang tungkol sa utang ng pamilya de la Cruz, may ginamit si Don Emilio na isang lumang batas para kunin ang mga ari-arian ng mga Salazar, at doon nakakonekta ang pamilya ni Lina. Nagulat ang lahat. Bakit sinasabi ito ni Isabel? Tiningnan ko siya at nakita ko ang kanyang mga mata. Hindi siya nagmamalasakit sa amin o sa katotohanan. Gusto lang niyang sirain si Don Emilio at marahil ay gusto niya pa ring makuha ang aking posisyon.
Isang huling desperadong galaw para makahanap ng lugar sa panig na nanalo. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagsilbing huling martilyo na bumagsak sa Don. Pinagkakatiwalaan ka, Isabel. Nagtaksil ka rin sa akin, sigaw ni Don Emilio, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa matinding galit. Ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding argument, ang desisyon ay inihayag. Sa bigat ng mga ebidensya at sa mga testimonya ng mga saksi, sabi ng huwes, ang kanyang boses ay matatag. Ang korte ay nagdedesisyon na si Don Emilio Alcantara ay may sala sa mga kasong murder, fraud at coercion. Ang kanyang mga ari-arian ay kukumpiskahin. Siya ay sintensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw sa korte. Nagulat ang lahat. Ang Don Emilio Alcantara, ang dating makapangyarihang tao, ay ngayon ay isang kriminal. Nawala ang lahat. Agad na hinila ng mga pulis si Don Emilio. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigo. Habang dinadala siya papalayo, isang huling sulyap ng kanyang mga mata ang nakita ko, puno ng galit at pagsisisi. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, isang matalim na liwanag ang nagmula sa likuran. At isang matandang figure, tila nakatakda sa kanyang kapalaran, ang nagbigay ng isang huling, nakakagulat na pahayag. Si Mang Tonyo, nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, ang kanyang mga labi ay bumubulong. Marco, may isang huling sikreto. Ang testamento ng iyong ina. Ito ay nakatago sa isang lugar. Ito ang tunay na testamento. Hindi ang ginawa ni Don Emilio. Ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kapangyarihan. Ang lahat ay gumuho sa dilim. Ang hanging dumadampi sa balat ko ay hindi na malamig na nagbabanta, kundi banayad at nagbibigay ng panibagong pag-asa. Nakaupo ako sa lumang silya sa aming munting sala sa Tondo, pinagmamasdan ang aking ama. Sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa ospital, at malaya mula sa matinding gulo ng utang. Ang kanyang mukha ay payat pa rin, ngunit may bahid na ng kapayapaan. Si Ate Nena ay abala sa kusina, at ang amoy ng niluluto niyang adobo ay bumabalik sa alaala ng aming simpleng buhay. Lina, anak, basag ng boses ng aking ama sa katahimikan, ang tinig nito ay mahina, ngunit puno ng pagmamahal. Salamat sa'yo. Dahil sa'yo, nakalaya tayo. Nabuhay ako muli. Hawak ko ang kamay ng aking ama, ang aking mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay luha ng saya. Narito ako, sa piling ng aking pamilya, ligtas at malaya. Ang bigat na matagal kong dinala sa aking mga balikat ay tila unti-unting nawawala, napapalitan ng isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko kailanman naramdaman noon. Wala nang Don Emilio. Walang mansyon. Walang pilit na kasunduan. Ang lahat ng bangungot ay naglaho na, parang isang masamang panaginip na dahan-dahang lumilipas habang gumigising ka sa umaga. Sa kabila ng lahat ng ligaya, mayroong isang bahagi ng aking puso na puno pa rin ng pag-aalala. Si Marco. Matapos ang pagbagsak ni Don Emilio, nawalan siya ng direksyon. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang kasinungalingan, sa pagtatago ng kasamaan ng kanyang ama, at sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang ina. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nagbago. Ilang linggo matapos ang trial, dumalaw ako kay Marco. Natagpuan ko siya sa isang maliit, tahimik na bahay sa labas ng syudad, malayo sa ingay at gulo ng Manila. Ang bahay na iyon ay dati raw ari ng kanyang ina, isang taguan kung saan siya nagpapahinga. Nakaupo siya sa isang upuan sa porch, nakatingin sa malawak na bukid. Ang kanyang mukha ay payat, at ang kanyang mga mata ay malalim, tila nakikipaglaban sa isang malaking digmaan sa kanyang isip. Marco, tawag ko. Lumingon siya, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lina. Salamat sa pagdalaw. Umupo ako sa tabi niya. Kamusta ka? Nagpapagaling pa, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Ang lahat ng nalaman ko ang tungkol kay Ricardo, ang lahat ng kasinungalingan ni ama, parang hindi ko matanggap. Sino ako ngayon, Lina? Hindi ako isang Alcantara. Hindi ako ang anak ng taong pinaniniwalaan kong ama. Naramdaman ko ang sakit sa kanyang boses. Nauunawaan ko ang kanyang nararamdaman. Ang pagkawala ng pagkakakilanlan, ang pagwasak ng katotohanan. Ikaw si Marco, sabi ko, at hinawakan ang kanyang kamay. Ang Marco na tumulong sa akin. Ang Marco na matapang na lumaban para sa katotohanan. Ang Marco na anak ng isang ina na mahal siya. Hindi ka tinutukoy ng pangalan mo, Marco.
Ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa pangalan mo. Tiningnan niya ang aking mga mata, at nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Nagsimulang lumambot ang kanyang mga mata, at isang butil ng luha ang unti-unting dumaloy sa kanyang pisngi. Hinayaan niya lang ito. Hindi siya nagtago. Salamat, Lina, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Mula noon, nagsimula ang kanilang proseso ng paggaling. Nagdesisyon si Marco na hindi na niya hahawakan ang lahat ng negosyo ng Alcantara Group. Sa tulong ni Attorney Ramirez, natagpuan ang tunay na testamento ng kanyang ina, na nagpapatunay na ang lahat ng yaman ay dapat mapunta kay Marco, ngunit may mga trust fund para sa mga charity at mga proyekto para sa mga mahihirap. Naisip ni Marco na ipagpapatuloy niya ang negosyo, ngunit sa ibang paraan. Ginawa niya ang Salazar Foundation, ang ilang bahagi ng Alcantara Group, na nakatuon sa mga social projects at community development. Ito ay isang paraan para bigyan ng dangal ang pangalan ng kanyang tunay na ama at para gamitin ang yaman sa tama. At ako, pinili kong magpatuloy sa pagtulong sa aming komunidad. Bumalik ako sa aking pangarap na magkaroon ng maliit na community center para sa mga kababaihan at kabataan sa Tondo. Ang aming pamilya ay muling nagkakaisa, mas matatag at mas mapagmahal. Isang araw, dinala ako ni Marco sa isang tahimik na dalampasigan sa labas ng Metro Manila. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, nagpinta ng mga kulay orange, pink, at lila sa kalangitan. Nakatayo kami sa buhangin, ang aming mga kamay ay magkahawak. Ang simoy ng hangin ay banayad, at ang tunog ng mga alon ay tila isang kanta ng kapayapaan. Natatandaan mo ba, Lina, ang unang araw na nakita kita sa opisina ni Ama? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng alaala. Napakalamig ng aking puso noon. Pero ikaw may nakita akong liwanag sa iyo. Ang liwanag na iyon ang nagpakita sa akin ng pag-asa. Tiningnan ko siya, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking labi. At ikaw, Marco. Ikaw ang anino na laging naroon, ngunit malayo. Ang taong tumulong sa akin nang hindi ko alam. Ang taong nagpakita sa akin na may pag-asa pa sa gitna ng lahat ng kadiliman. Ang lahat ng pinagdaanan natin, Lina, ang sakit, ang takot, ang pagtatago, lahat iyon ay nagdala sa atin dito, sabi ni Marco, at hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Naging malaya tayo. Hindi lang sa mga pader ng mansyon, kundi sa mga pader ng nakaraan. Tumingin ako sa lumulubog na araw. Ang araw ay tila nagsisimula ng panibagong buhay. Naramdaman ko ang kapayapaan sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkasala. Hindi ko kailangang patawarin si Don Emilio para sa kanyang mga krimen. Kundi ang pagpapatawad ay para sa akin. Para sa akin na palayain ang galit, ang takot, at ang sakit na matagal nang kumakapit sa akin. Nahanap ko ang aking sarili. Ang aking lakas. Ang aking boses. At nahanap ko ang tunay na pag-ibig sa gitna ng pinakamalaking kaguluhan. Habang pinagmamasdan ko ang sumisikat na araw sa bintana, hawak ang kamay ni Marco, alam kong ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglaya mula sa mga utang o kapangyarihan, kundi ang paglaya ng puso na magmahal ng buo, na may kapatawaran at pangunawa, isang pag-ibig na nagbibigay ng bagong simula at walang katapusan. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa mansyon. Ito ay nagsimula lang. Sa lahat ng mga puso na nakinig, sa bawat sandali ng inyong oras na ibinahagi nyo sa amin sa paglalakbay ni Lina at Marco, mula sa kauna-unahang pahina hanggang sa huling kabanata, malalim ang pasasalamat ko. Bilang inyong manunulat, ang paglikha ng ang presyo ng kalayaan, ay hindi lamang pagsusulat ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay na puno ng matitinding damdamin. Kasama ko kayong natakot para kay Lina, nagalit kay Don Emilio, umasa para sa pag-ibig ni Lina at Marco, at sa huli, nakasaksi sa pagbangon ng katotohanan. Ang bawat pahina, ang bawat kabanata, ay pinaglaanan ko ng puso, upang maramdaman nyo ang bawat hirap, bawat tagumpay, at bawat aral na natuklasan ng ating mga bida. Sana ay naramdaman nyo na sa gitna ng pinakamadilim na kadiliman, laging may liwanag ng pag-asa. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta romansa o pagtaka sa problema. Ito ay ang lakas na bumangon mula sa sakit, ang tapang na harapin ang katotohanan, at ang kapangyarihang magpatawad, hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kalayaan at kapayapaan. Ang kwento ni Lina at Marco ay isang paalala na ang kapangyarihan ng pagmamahal, ng katotohanan,
at ng pagtitiwala sa sarili ay kayang basagin ang anumang kadena, gaano man ito katibay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang bawat like, share, at comment ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa akin para ipagpatuloy ang paglikha ng mga kwento na tumatagos sa puso at nagbibigay ng aral sa buhay. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan ng malalim na baka sa inyong kalooban. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Anong bahagi ang pinaka-naapektuhan kayo? Ano ang inyong natutunan mula sa paglalakbay ni Lina at Marco? Masaya akong basahin ang bawat isa sa inyong komento. Muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento. Kwentong Pusong Sugatan.